women are emotional creatures. That's why we need to create emotional tension. Okay? Kailangan niya maramdaman na you are the best among the rest. So push and pull, dalawa lang ang laging gusto ng babae. Pag emotional, mahirap pasunurin. Kasi nga, everything are based on their emotions. Nawawala yung thrill sa kanila. Hindi nila trip yung walang thrill. Kasi nga, women are what? Hey, what's up guys? Good morning. It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. But before that, I just want to say thank you sa inyong lahat because we are already 20,000 followers! Yay! 20,000 brad, ang saya men! Thank you sa inyo at pagsuporta nyo. Maraming salamat. Dahil dyan, gigil na naman ako sa pagdadrive, lol. Okay, let's talk about yung nag-comment sa ating comment section. Ang sabi niya, let's talk about naman next time ang push and pull at paano gamitin in the right way. Yan. Tandaan nyo guys, yung pull is negative, push is positive. Kaya nga, the more na pushy ka, the more na lumalayo ang babae. Okay? So marami sa inyo kakapanood nyo ng teleserye, K-pop, na pag pinilit nyo yung sarili nyo sa isang tao, akala nyo mas magugustuhan kanila. The more you please her, akala nyo mas magugustuhan kanila. No, it's not. Hindi ka magugustuhan ng babae pag nakita niya or pag nararamdaman niya lagi kang available para sa kanya. How dare you? Nawawala yung thrill sa kanila. Hindi nila trip yung walang thrill. Kasi nga, women are what? Emotional creatures. Laging dapat may tension. Gets mo? Either negative or positive. Women love that. Especially kung ang babae napaka-emotional. Yun nga lang, it's hard to deal with emotional creatures. Kahit sa lalaki na emotional, mahirap makipag-deal, bro. Kung ikaw may kapatid ka emotional, meron kang tropang emotional, di ba? Hindi nakikinig or hindi nagpa-follow or marunong mag-follow. So ngayon alam nyo na, mapababae, mapalalaki, pag emotional, mahirap pasunurin. Yes nyo? Kasi nga, everything are based on their emotions. Pero, kung alam mo, kung may idea ka sa women nature or when it comes to her emotions, pwede mo bang mapasunod ang isang babae? Yes. Okay, balik tayo sa tanong niya. Push and pull. So tandaan mo, pag ikaw meron ka nililigaw ang babae or dinidiskartihan, laging dapat merong magpupull. Pero sino dapat ang mauna? Walang ibang dapat mauna kundi ikaw. Let's say may 10 naliligaw sa kanya at siyam yung nagpupush at ikaw una nagpull. Ikaw ang pinaka-attractive. Kasi nga, mas gusto ng babae yung ayaw sa kanila. Mas gusto ng babae yung china-challenge sila. I'm not saying na, let's say for example like text ka, tapos nag-reply siya agad. Tapos pwede ka naman na mag-reply, pero ang ginawa mo, pinag-intay mo siya. So there's a difference between pull and game. So ibig sabihin, you're doing game pag hindi ka agad nagre-reply, which is gawain ng mga babae yan, di ba? Eto, sinabi ko na to last time, di ba? That's why there's a quote or this is saying, absence, love, grow, ponder. The more na hindi kanya nakikita, the more na nare-realize na kailangan kanya. Okay, gawin natin practical. Anything na meron ka ngayon, hindi mo na-appreciate. Tama? Kasi feeling mo hindi mo kailangan. Parang ano, supply and demand. Mas mataas ang supply, mababa ang demand. Gets mo? Pag konti ang supply, mataas ang demand. Same thing sa emotions ng babae. The more na hindi kanya nakikita, the more na nag-i-imagine siya kung anong ginagawa mo. Ini-imagine niya kung nasan ka. Ini-imagine niya kung baka may kasama ka iba. Ini-imagine niya paano kaya kung magkasama kayo ngayon. Ganun ang babae. Kaya kapag nakipag-date ka, hintayin mo kung siya una magme-message sa'yo. Kasi lagi may magpupull. Tandaan mo yan. Pero men always initiate when it comes to talking, when it comes to courting, when it comes to approaching. But when it comes to breakup, women always initiate the breakup. How dare you? Gets? Because women are what? Emotional creatures. If they don't feel good anymore about you, then they will drip away. So push and pull, dalawa lang ang laging gusto ng babae. Ang lalaki na pinag-aagawa ng kababaihan at ang lalaki na feeling niya hindi kailanman magiging kanya.
Gets mo? So kaya nga, women are emotional creatures, and their imagination is our greatest ally. So the more she imagine about you, how to be with you, how to have act with you, how to have sex with you, ini-imagine niya, dare you? paano kaya kung mag-date kami uli soon? Saan niya kaya ako dadalhin? Ano kaya ang topic na pag-uusapan namin? Gusto ko na siya tanungin kung ako lang ba yung tinetext niya. Gusto ko nang tanungin kung marami pa siyang ibang kausap. First date kasi, nahihiya ako. Yung mga ganon, the more na negative ang iniisip niya, siguro maraming babae yun, the more she anchoring her emotions. So push-pull, magsasabi ka ng compliment, tapos biglang magsasabi ka rin na negative. The more negative, the more na you get her attention. So parang, ano ba to? Ba't ko ba iniisip to? Unang-una, hindi naman niya ako girlfriend. Pangalawa, hindi nga siya nagme-message. Bakit ko siya iisipin? Patay. Yari na, Brad. Kailangan niya maramdaman na you are the best among the rest. Kahit na may kausap siya maraming lalaki, kahit na may mga nagme-message sa kanya, yung message mo ang iniintay niya. So push and pull, Brad. You should know when to use it. Sa date, after the date, kailangan mag-pull. Wait for at least 4 to 7 days or maybe 10 days. Then, tsaka ka uli mag-aya ng second date. Paulit-ulit hanggang maka third date ka. Kung talagang na mo siya, na frame mo siya na maayos, ibibigay niya sa'yo yung mga bagay na gusto mo because ayaw ka niya mawala. It's not manipulation, guys. It's how you creating attraction. You need to create attraction before woman will say yes or before sila maging vulnerable sa atin. They need to feel comfortable. At the only time na magiging comfortable sila is pag lagi ka nilang naiisip. The more you pull, the more they feel something about you. Hindi ko alam saan ko lalagay sarili ko sa kanya. May message na rin yung mga tropa niya. Tapos yung mga tropa niya, wala rin namang alam. Kasi ganoon din naman sila. How dare They you? respond in pulling away. They respond in how men pull. Kaya nga pag hindi ka nagme-message, hindi sila mapakali. Lalo na kung meron ng emotional tension. Because women are what? Emotional creatures. At ikaw ang magke-create nun para sa kanila. And the only time na makakapag-build ka ng emotions sa kanila is when you are not messaging them. Gets? Guys, paano naman yung yung pag-push? Okay. So pag-push, syempre tayo ang nag-i-initiate, di ba? Mag-i-initiate, ikaw nag-approach sa babae, which is push. Ikaw nag-aaya ng date, which is push. So alam mo kaagad na pag hindi kayo nagkita ng 4 days or 5 days, maybe she misses you, di ba? I'm not saying na effective lagi yung pag-pull away. What I'm trying to say here is, kung mataas ang attraction, kung mataas ang interest, for sure, she always wonder. Actually, kahit naman hindi mataas ang interest or attraction, dun na nagkikreate ng attraction. Or kung wala pang attraction or napakababa pa ng attraction or ng interest niya sa'yo, dun siya magugulat or dun siya magwa-wonder na, interesting ha? Of all the guys, ito yung hindi ma-message. Pero hindi ko naman siya ganun kagusto. Yun na, Brad, nag-i-start na. Kasi naiisip ka na niya. Tandaan mo yan, Brad, the more negative feelings yung pinapakita mo sa kanya. I'm not saying talaga negative na negative ha. Hindi yung talagang nakaka-trauma, hindi yun. What I'm trying to say is hindi niya alam kung gusto mo ba siya, hindi niya alam kung saan niya ilalagay sarili niya, hindi niya alam kung kailan ka magme-message, hindi niya alam kung kailan mo siya yayain uli mag-date. So doon na nagkakaroon ng tension. Women are emotional creatures, that's why we need to create emotional tension. In order for us to lead them, kailangan natin i-influence ang babae sa mga bagay na gusto natin. Doon papasok yung pag-lead mo ng relationship or ng babae. Dapat focus ka lagi sa sarili mo at sa purpose mo at sa ginagawa mo para hindi ka mukhang tanga na habol ng habol sa babae. How dare you? Ulitin natin, mag-focus ka sa sarili mo para hindi ka habol ng habol sa babae. Okay? When it comes to push, dapat at least mas marami pa rin ang pull kumpara sa push. Until she's the one always asking you, kailan ka free? Kailan tayo uli lalabas? Alam mo, may magandang movie gusto kong panoorin. Hanggang sa makita mo na siya na yung nagpaparamdam at siya na yung nagme-message sa'yo. Though hindi naman niya sinasabing directly, which is, uy, alam mo, napanood ng mga friend ko yung ang ganda daw. So yun yung way ng kababaihan para yayain mo sila.
Uy, alam mo, masarap daw yung bagong bukas na restaurant sa may SM. Sabi ng mga kaibigan ko. So, yun yung mga bait nila para mag-reply ka and at the same time, yayain mo sila. So, push bro is when you initiate the date, the conversation, and of course, the kiss. Siyempre sa kiss may rin yan, push and pull din yan, di ba? Kikiss mo ng mga 10 seconds as bitaw. Hintayin mo kapag hindi siya bumibitaw, ibig sabihin gusto niya. Anyway, let's not talk about that bro. Masyado ka namang hilig na kilig eh. Anyway, let's not talk about that. Bakiligin kayo masyado. LOL. Okay, that's push and pull. Okay? So dagdag pa kayo. Kung meron kayong alam, please dagdag nyo lang sa comment. Providing value, provision, protection. Marami pa tayo pwede pag-usapan. Kasi lagi may uusbong at uusbong na tanong dahil marami kayong nararanasan sa mga kababayan. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.